Alam mo yung pakiramdam na kahit natulog ka na, pagod ka pa rin paggising. Yung araw-araw kang bumabangon kasi kailangan, pero deep inside, gusto mo na lang huminto kahit sandali. Minsan, iniisip mo, dati, excited ka pa sa trabaho, pero ngayon, parang routine na lang lahat. Ngumingiti ka, nagre-reply sa email, nakikipag-meeting, pero sa loob mo, tahimik lang na sumisigaw. Pagod na ako. Kung naramdaman mo na yan, itong susunod na maririnig mo ay para sa'yo. Isang liham mula sa isang empleyadong napagod, pero patuloy pa ring lumalaban. This is a letter from a burned out employee. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Alam kong pagod ka na. At hindi lang yung tipong kailangan ko lang ng tulog kind of pagod. Ibang klaseng pagod to. Yung awake ka naman, pero gusto mo pa ring matulog. Yung nasa opisina ka, pero parang wala ka naman talaga doon. Alam mo yung feeling na araw-araw kang pumapasok, pero bit-bit mo yung tanong na, para saan pa ba to? That's me, every day. I used to be excited. Nung una kong tinanggap tong trabaho, I remember how proud I was. New ID, first payslip, first 13th month pay. Tuwang-tuwa pa ako sa mga posts sa social media. Proud breadwinner vibes. The hardworking employee everyone claps for. Pero ngayon, parang lahat ng saya na yun, unti-unting naubos. Every morning, nag-a-alarm ako ng alas 5 ng umaga. Minsan alas 5:30 na. Nakatitig pa rin ako sa kisame. Yung katawan ko, parang may sariling isip. Ayoko pa. Pero dahil kailangan, babangon pa rin. Kasi kung hindi, sino pa? Sinong magbabayad ng bills? Sinong tutulong kay mama sa gamot? Sino magpapaaral kay bunso? Ganito pala yung sinasabi ng mga matatanda dati. Yung trabaho, minsan hindi mo na mahal, pero kailangan mo pa ring yakapin. Hindi ko na nga alam kung trabaho pa to o tuloy-tuloy na pagod. Lunes pa lang, gusto mo na agad mag-Friday. Pero pagdating ng Friday, imbes na makarelax ka, ang iniisip mo naman, ilang araw na lang Monday na ulit. Minsan, habang nasa office ako, pinapanood ko lang yung cursor sa monitor. Yung kumikislap na parang sinasabi, ano? May gagawin ka ba o tititigan mo lang ako buong araw? Tapos bigla akong may isip, dati, sobrang passionate ko sa ginagawa ko. Ngayon, parang routine na lang. Copy, paste, reply, submit, repeat. Minsan, I fake my smile sa mga meeting. Pero deep inside, gusto ko lang sabihin, pwede bang magpahinga muna? At hindi yung vacation leave na tatambay ka lang sa bahay pero may guilt ka pa rin kasi baka may maiwan kang trabaho. Yung pahinga na totoo, walang guilt, walang pressure, walang deadline na humahabol sa'yo kahit natutulog ka. Pero paano nga ba? Paano ka magpapahinga kung bawat pahinga mo may kasabay na takot? Takot mawalan ng trabaho. Takot na baka isipin ng iba na tamad ka. Takot na baka hindi mo kayanin kung huminto ka. Nakakatawa minsan, no? May mga araw na gusto mo na lang umiyak sa CR. Yung tipong tatakbo ka papunta sa cubicle. Isasara mo yung pinto. At doon mo lang mailalabas lahat. Tahimik pero mabigat. Naalala ko dati, tinanong ako ng kaibigan ko, uy, okay ka lang ba? Ang sagot ko, oo naman, pagod lang. Pero ang totoo, matagal na akong hindi okay. Matagal na akong lumalaban kahit gusto ko na lang umalis. Hindi ko naman sinasabi na ayaw ko sa trabaho ko. May mga kasama akong mababait.
May boss na minsan marunong rin umintindi. Pero may mga araw talaga na kahit surrounded ka ng tao, parang ikaw lang yung pagod na pagod. Yung tipong may nagbibiro, may nagtatawanan. Pero ikaw, nasa gilid lang, nagpipretend na nakikisabay. Inside, you're just tired. Not just physically, kundi emotionally rin. Namimiss ko na yung sarili kong masigla. Namimiss ko yung ako na may mga plano pa. May goals, may pangarap na gustong abutin. Ngayon kasi, parang gusto ko na lang matapos ang araw ng walang gulo. Sometimes, I ask myself, is this all there is? 8 hours a day, 5 days a week, minsan 6. Commuting sa traffic, pagkain ng mabilis, sabay overtime kasi may kailangan pang tapusin. Tapos, uuwi ka, sabay higa, scroll sa phone, tapos tulog, paulit-ulit. May mga gabing tinatanong ko si God, Lord, hanggang kailan po ganito? Hindi ko naman hinihingi maging mayaman. Gusto ko lang maramdaman ulit yung peace. Yung paggising mo sa umaga, may dahilan ka para bumangon. Minsan naiisip ko, baka ako lang talaga yung problema. Baka ako lang yung mahina. Baka ako lang yung hindi marunong mag-handle ng pressure. Pero minsan, may mga kwento rin akong naririnig. Mga katrabaho kong umiiyak sa jeep. Mga kaibigan kong nagre-resign kasi hindi na nila kaya. And I realize, maybe hindi lang pala ako to. Maybe marami tayo at some point napapagod ng ganito. Hindi ko alam kung burnout nga ba itong nararamdaman ko. Pero kung ang burnout ay yung araw-araw kang lumalaban kahit wala ka ng gana, yung pilit mong tinatapos ang mga bagay kasi kailangan, hindi dahil gusto mo. Then oo, siguro nga, burned out na ako. Naalala ko pa yung first boss ko. Sabi niya, work hard but don't lose yourself. That sounded simple before. Pero ngayon, parang masyado nang malalim. Kasi, paano nga ba hindi mo mawawala yung sarili mo kung araw-araw kang nagbibigay ng parte nito para lang mabuhay? At oo, grateful pa rin ako. Grateful kasi may trabaho ako. Kasi may sweldo ako kahit papano. Pero gratefulness and exhaustion can exist at the same time. You can be thankful and tired. You can smile and still be lost. Alam kong maraming makaka-relate dito. Yung mga tahimik lang sa cubicle, pero may pinagdadaanan. Yung mga ngumingiti sa harap ng boss, pero pag uwi, tahimik lang sa kwarto, walang energy, kahit para kumain. Yung mga gusto lang ng simpleng buhay. Pero parang lahat ng simpleng bagay, ang hirap abutin. Minsan, gusto kong magsulat ng resignation letter. Pero kapag binubuksan ko na yung blank document, may maririnig akong boses sa utak ko. Sigurado ka ba? May plano ka ba? Paano ka na kapag wala na to? At doon ako natatahimik. Hindi ko pa alam kung saan ako patungo. Hindi ko rin alam kung kailan ako makakaramdam ulit ng this is where I belong. Pero gusto ko lang maging totoo. I'm tired, and that's okay. Pagod ako, pero hindi ibig sabihin na susuko na ako. Siguro, ito yung unang hakbang. Aminin ko muna sa sarili ko na hindi ko kailangang maging okay all the time. Na may karapatan din akong mapagod, huminga, at magpahinga. Pero hindi naman nawawala sa akin ang pag-asa. Kasi somewhere deep inside, kahit gaano ako ka-burned out, may maliit pa ring boses na nagsasabi, hang in there, hindi dito nagtatapos. Hindi mo kailangang pilitin na maging productive araw-araw. Hindi mo kailangang magpanggap na okay kapag hindi naman. Minsan, pahinga rin ang sagot. Hindi resignation agad, hindi rin pagtalikod sa lahat, kundi simpleng pahinga lang.
Na-realize ko, siguro kaya ako umabot sa ganitong point kasi masyado kong pinilit maging strong. Yung tipong kahit pagod ka na, lalaban pa rin kasi ayaw mong masabihang mahina ka. Pero minsan, ang totoong lakas pala, yung marunong umamin na pagod na siya. One time, naalala ko, nasa pantry ako, hawak ko yung kape, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Tapos may lumapit na office mate. Sabi niya, "Uy, okay ka lang? Parang tahimik ka lately." Usually automatic ko ng sagot, "Okay lang." Pero that day, hindi ko nagawang magsinungaling. Sabi ko, "Medyo pagod lang, hindi yung normal na pagod." Nagulat ako sa sarili ko. Kasi for the first time, inamin ko. At ang sagot niya, same. Tapos natawa kami pareho. Simple lang yung moment na yun, pero ang gaan sa pakiramdam. Parang may mabigat sa dibdib ko, tapos biglang may nagtanggal ng saglit. Doon ko na-realize, hindi pala ako mag-isa. That's the thing about burnout. Tahimik siyang dumarating. Hindi mo mapapansin agad kasi sanay kang kayanin. Pero once you start talking about it, once you let yourself breathe a little, unti-unti ring gumagaan. Noong weekend, nag-decide ako mag-unplug. Walang email, walang group chat, walang planner. Tumambay lang ako sa labas ng bahay. Hawak ang kape, nakikinig sa mga ibon, at sa ingay ng kapitbahay na nagwawalis ng daan. Simple lang, pero for the first time in months, tahimik. Tahimik, pero hindi nakakatakot. Tahimik na parang sinasabi ng mundo, pwede ka ring huminga. That day, nagsulat ako ng mga bagay na gusto kong alalahanin. Hindi ko kailangang maging perfect para maging enough. Hindi ako defined ng trabaho ko. May buhay pa sa labas ng opisina. Kahit gaano kahirap ngayon, lilipas din to. Naisip ko, siguro kailangan ko lang muling hanapin yung dahilan kung bakit ako nagsimula. Naalala ko kung paano ako na-inspire noon. Yung simple lang, gusto ko lang makatulong sa pamilya, magkaroon ng direksyon sa buhay. Baka nga, kailangan ko lang makipagbalikan sa sarili kong why. Kasi minsan, hindi naman natin kailangang baguhin ang mundo. Minsan, kailangan lang nating baguhin yung paraan ng pagtingin natin sa sarili natin. Hindi rin ako nagmamadali ngayon. Kung dati, gusto kong ma-promote agad, gusto kong maabot lahat ng goals sa loob ng isang taon, ngayon, gusto ko lang maabot yung peace na hindi kayang ibigay ng kahit anong incentive. Totoo pala yung sinasabi ng iba, na hindi lahat ng pagod kailangang tapusin sa pamamagitan ng pag-alis. Minsan, kailangan mo lang tumigil sandali para makakita ng bagong daan. Minsan, sa sobrang focus natin sa deadlines, nakakalimutan nating may buhay din sa labas ng screen. May mga taong nag-aantay ng kwento natin. May mga simpleng bagay na nagbibigay ng meaning. Yung aroma ng kape, tawanan sa lunch break, kwentuhan sa jeep, yakap ni mama, ng anak o asawa, pati yung katahimikan sa gabi. At doon, nagsisimulang bumalik yung mga parte ng sarili kong nawala sa gitna ng pagod. Yung parte na marunong pa ring tumawa, kahit simpleng joke lang. Yung parte na marunong makaramdam ng excitement, kahit maliit lang na bagay. Yung parte na marunong ulit mangarap, kahit hindi sigurado ang bukas. Ngayon, unti-unti kong tinatanggap na burnout doesn't mean failure. It just means tao ako. At lahat ng tao napapagod. Pero lahat din ng tao pwedeng makabawi. Maybe healing isn't about escaping the job. Maybe it's about coming back to yourself. Learning to draw boundaries. To say no. To pause. To breathe. To remind yourself that you matter more than your output. Na hindi kailangang ubusin ang sarili
para lang mapatunayan ang worth mo. Kasi may halaga ka kahit wala kang nagawang outstanding today. May halaga ka kahit ang kaya mo lang gawin ngayon ay huminga. Ngayon, tuwing papasok ako sa office, hindi ko na hinahabol yung I have to be the best. Ang goal ko lang, I'll do my best for today. And that's enough. At kapag napagod ako, hindi ko na itatago. I'll rest. And that's okay. Hindi ko sinasabing wala ng stress, wala ng pressure. Kasi nandoon pa rin yan. Pero ngayon, marunong na akong kumalma sa gitna ng kaguluhan. Marunong na akong pumikit saglit, huminga ng malalim at sabihing, okay lang, kaya ko to. Pero kung hindi ngayon, bukas ulit. At yun siguro ang tinatawag nilang peace. Hindi yung perfect life, kundi yung marunong ka na lang tanggapin kung ano ang kaya mo sa ngayon. Yung marunong ka nang mahalin yung sarili mong pagod. Kaya sa'yo na nakikinig ngayon, sana maramdaman mo rin yung gusto kong iparating. Na hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang magpatuloy. Na hindi ka tamad kapag kailangan mong magpahinga. At hindi mo kailangang laging maging masaya para sabihing matatag ka. Sometimes, the bravest thing you can do is to stop and start again when you're ready. So to you, the tired employee, the burned out breadwinner, the quiet fighter, ito ang paalala ko. You are not your fatigue. You are not your exhaustion. You are a whole person who deserves peace too. Hindi ka robot. Hindi ka machine. Tao ka. May puso. Napapagod pero may pangarap. At kahit mabagal ang hakbang mo, basta tuloy-tuloy, okay lang. So tonight, matulog ka ng maaga. Isara mo muna yung laptop. Huwag ka munang mag-scroll. Pakinggan mo lang yung tunog ng ulan or yung katahimikan ng gabi. Huminga ka. Marahan. Paulit-ulit. Kasi bukas, panibagong araw na naman. At kahit hindi mo pa masagot lahat ng tanong, okay lang. Dahil ngayon, sapat na yung alam mong kaya mong magpatuloy nang hindi kailangang ubusin ang sarili. Good night, self. You did well today.